O mga kababayan, natatandaan nyo pa ba nung sinabi ni dating Pangulong Duterte na I take all the responsibility? Doon sa mga pulisiya daw ang kanyang ginawa mga kababayan noong panahon niya sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Lahat ng mga tao mga kababayan nagpalakpakan. Maliban sa isa. Etong si Cheese Escudero mga kababayan dahil anya, hanggang salita lang naman daw yun yung sinasabi ni dating Pangulong Digong na I take all the responsibility. In other words, buladas. Buladas lang daw mga kababayan ni Duterte dahil paano mo naman daw i-realize iyan gayong nung tinanong ka ni Hontiveros mga kababayan na paano naman itong si Kian? Responsibilidad mo rin ba iyan? Kung hindi umabsent sa Senado itong kilay na ito mga kababayan, malamang napakumpog na ni dating Pangulong Digong ang ulo nito pati kay Hontiveros. Ibuti na lang si Hontiveros mga kababayan ay hindi abogado. Pero ito, abogado pero apparently mga kababayan, hindi niya na-gets itong sinabi ni dating Pangulong Duterte. Panoorin po ninyo ha. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait ating viewer from Hong Kong, si Madam Eva Antegua. Thank you so much po Madam. Narito po ang video. So, another point I wanted to ask you, you being a lawyer, is that when the former president said, I take full moral and legal responsibility. Doon sa policy ha, ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte doon mga kababayan, yung policy. Tingnan nyo kung paano i-twist ng mga ulol na ito mga kababayan. Lalong-lalo na ito si Kilay na Cheese Escuderong tattoo ang kilay na mukhang kinakatigan pa si Virus mga kababayan. On the drug war. I think he must have also said for the policemen involved in the drug war. Doon po kasi nagtanong si Senator Risa, do you take... Ang kilay nagsalubong ang tattoo na kilay mga kababayan. Full moral and legal responsibility for the death of Kian. Dito nila pinapasok ang twist mga kababayan ng mga ulupong na ito. Pinagpilitan nila mga kababayan na nung nangyayari kay Kian ay pulisiya yun ni dating Pangulong Duterte. Pues katanungin namin kayo media. At ito si Kilay mga kababayan. Nasaan sa policy ni PRRD na nakasulat ha? Nabangbangin yung batang na walang sandata. Nasaan? Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, as long as you follow the policy, aakuin ko kayo. Pero, if you go beyond the policy, katulad ng ginawang ito mga kababayan, sa criminal act na, yung pagkabangbang kay Kian, ay mananagot talaga kayo sa batas. At eto naman mga kababayan, ang gustong ipagpilitan ng mga demonyo na, pati yung mga kasalanan ng pulis na nag-go beyond the policy, gusto ipaako nila kay Duterte. Ano kayo sinaswerte? For the death of Kulot, yung mga yon. Ano ang ibig sabihin at pwede ba na ang presidente will take full moral and legal responsibility for the deaths of, let's just say, 6,000? For a Sino-sino mga 6,000? Sige, pangalanan nyo. speech, probably. For speech yun daw mga kababayan, ito sinabi ni dating Pangulong Digong. In other words, hanggang salita lang, speech, buladas! But legally, if he admits complicity in the commission of those crimes, then he's a co-conspirator. Conspirator ka na. Kung gayon, Duterte. Yan ang tinutumbok ni Mr. Hikaw, mga kababayan. If he admits that he's the most guilty, that does not make the least guilty. Etong mga ulol na to mga kababayan, no, tinitwist yung mga istorya, no? Kailan sinabi ni PRRD na he is the most guilty? Kailan na inadmit yan? Cheese Escudero, you're putting words into his mouth sa ating presidente. At sabi ni dating Pangulong Digong, I took all the responsibility in that policy. Bakit sinasabi mo na ngayon na tinake niya ang responsibility bilang guilty doon sa criminal act? Ano kasi naswerte? Innocent nor will the least guilty be acquitted. Nag-a-apply lang yan, Pinky, kapag ka 5 kayong gumawa ng krimen at bumaligtad yung isa. Ang sabi ni Cheese Whiz mga kababayan na propaganda lang daw ni Duterte yung sinasabi niya, I take all the responsibility dahil mukhang hindi daw niya dinidipahan mga kababayan yung kaniyang sinasabi. Hanggang salita lang. Dahil parang ang tinutumbok nito mga kababayan dahil kung tinitake mo ang responsibility, dapat akuin mo rin yung kasalanan ng police, ng criminal act.
Abogado ba ito mga kababayan o abogado? Amin, siya yung nag-state witness. Right. So, baka maabsuelto siya, mas mababa yung parusa niya. Nag-lipstick pa mga kababayan, ano? Oh. Tapos may hikaw. Oh. Pulang-pula ang labi, tapos naka-microblade ang ano. Ang taray nito si Chis Escudero mga kababayan. Ang sabi nga natin kulang na lang ito wig mga kababayan. Lagyan mo ito ng wig para itong nanay ni Heart Evangelista o Lola. Mababa yung parusa niya. Kipula ng labi. Ito hindi. Yellow din ang ngipin mga kababayan. Katulad ni BBM, ang dilaw-dilaw ng ngipin. But I throw the question back at the former president. Sige. How will he operationalize that statement? It's good copy, why not? Dahil gusto mo, paamin din kay Dugong ang Criminal Act, Escudero. I take Kung nandun yan mga kababayan, sabihan na dating Pangulong Digong si Coco Pimentel, pagsabihan mo yung isa mo ding senador na tato ang kilay. Review your book. Kung sa bagay mga kababayan, mambubutas nga Naghahanap lang. Alam nila yan mga kababayan, pero naghahanap lang ng butas, mambubutas yan. all responsibility. Kawawa naman yung mga polis. Paano naging kawawa kung mayroong nilabag na batas, Chis Escudero? Hindi nga kasali sa policy ni dating Pangulong Duterte yung pagbang-bang sa mga bata. Lalong-lalo na yung hindi nang laban, di ba? Ang sabi ni dating Pangulong Digong, kapag manglaban ka, gusto pa nga niya encourage, tapos big issue nila mga kababayan dahil sabi daw ni Pangulong Digong, ini-encourage na lumaban para mabang-bang. Ganun naman talaga Ano sasabihin mo sa kriminal? Di ba talagang kung may pulis mga kababayan, sabihin mo, sige, lumaban ka para mabang-bang ka. Ganyan naman talaga. Anong gusto mo, Chief? Sasabihin ng pulis sa kriminal, sige, wag kang lumaban. Dahil kakargahin ka namin. Ibibaby ka namin. Wala kaming baril, Wala, Bitawan mo na ang baril mo. Wala akong baril pa. Na-headshot mga kababayan. Yan ang gusto siguro ng mga animal na to. How does he intend to operationalize that, Pinky? And can it be operationalized? He's a lawyer, then he should know. Why would he say that? Dahil hindi nyo iniintindi ang policy ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi nyo naiintindihan kung anong sinasabi niyang take full responsibility doon sa kanilang polisiya. Matalino yan si dating Pangulong Digong Lawyer, piskal, prosecutor, lahat ng kanyang sinabi mga kababayan within the bounds of law. Ang challenge namin sa inyo, Chis Escudero, hanapin nyo yung policy ni dating Pangulong Duterte noon. Yung talagang documented hanapin nyo doon kung saan ang may problema. Na kung saan binabangbang yung mga inosente at mga walang kalaban-laban mga kababayan. Dahil kung may nakita kayo, kasuhan nyo. Documented yan Diyan papasok ang responsibility ni dating Pangulong Duterte. Dahil siya ang gumawa ng pulisiyang iyan. Hanapin nyo muna, hindi yung nag-e-invento kayo, pati yung mga pulis na nag-go beyond the policy. Gusto nyo ipaako kay dating Pangulong Digong? Bugok! If he has no plan of doing it. That's why I'm Well, maybe interested. it's good copy, as you mentioned a while ago. It's something nice to But say, again, something nice to hear. So the question, let me be more specific. Yung mga nag-attend sa hearing, magandang tanongin. Yung mga dating chief of police daw ng Davao, mga dating PNP chief daw, ni isa ba sa kanila may kaso? Kasi, ang mga tao bang ito mga kababayan ang gumawa ng krimen? Yung nagbalabis? Hindi naman. Nagkataon mga kababayan, yung mga tao sa baba, hindi naman kasi lahat yan matitino. Lalong-lalo na ngayon, ang dami ng judictus, benedictus na pulis. Dati mayroong ninja cops. Ang nangyayari dati kasi mga kababayan yung mga ninja cops na naglalaro dyan, sila na mismo, alam nila kung sino yung mga tauhan nila, pinapagalaw nila. Sila na mismo ang nagliligpit dyan. Dyan sa mga taong nasa baba ng mga runner. So kasalanan ba ni dating Pangulong Digong na ang mga pulis na ito gustong iligpit yung mga runner nila dahil baka ituro. Sila ang nagtutsugian mga kababayan tapos ibabaliktad nila ang istorya. Utos ito ni Duterte. Utos ito ni Duterte. Kung inyong tutuusin, wala yun sa policy. Yan kilay. Hindi mo naintindihan yan. For the EJ case and the drug war during the 6 years of former President Duterte? Gusto nila mga kababayan yung mga inosente ang natutsugi, katulad ngayong mga panahong ito. Si Pangulong Duterte ba may kaso? Kasuhan mo nga. Gustong kasuhan.
Gusto niya ipaako yung si Kian, mga kababayan. Ay, katulad din ng utak ni Hinti Ang Virus. alam ko, wala. Mm. Ang may mga kaso, Pinky, ang mga nakakulong, ang mga dinismiss sa service, Ng mga pulis. yung mabababang pulis. Correction, yung mga mababang pulis na hindi sinunod ang policy. Dinaan sa kanilang mga kamay ang batas, mga kababayan. Hindi na sa korte. Oh. Nakala ko ba, kawawa. Kawawa talaga sila. Paano maging kawawa kung nagkasala? Oh. Di ba? Kung pikit mata silang sumunod, Ikaw mo pikit mata. Pikit kilay ka pa. Tuwang-tuwa ka siguro ngayon, Chis Escudero, no, na wala na itong polisiya ni dating Pangulong Duterte na plantokhang. Tuwang-tuwa siguro. sa isang bagay na akala nila ay legal o mapoprotektahan sila. Oh, gumagawa-gawa ng istorya na naman, mga kababayan. Etong sinasabi natin na etong mga taong ito, mga kababayan, ang nagpapalala ng istorya dahil ang sinasabi nila na parang tinutumbok nila, mga kababayan, na pulisiya ni dating Pangulong Digong na bangbangin yung mga walang kalaban-laban. Oh, sila lang din ang nag-imbento, tapos ibibintang nila sa Pangulo, hinanapan ng Pangulo. Sige, hanapin nyo para pakasuhan nyo ako. Hanapin niyo yung mga specific na case na iyan. Kasuhan niyo ako. Hindi magawa. Hanggang sa media lang ang ngawa. So wala pong kahihinatnan No? ang sabihin ng dating Pangulo na I take Buladas full lang daw. moral and legal responsibility unless he says more to that. Yun nga, I'm complicit. I am guilty Wala of ako this. nakikita, pero- Okay. Nagkakaintindihan ang dalawang ulol, mga kababayan. How, if it takes, again, madadamay lang siya sa kanila. Hindi niya sila maabsuelto. Hindi porkit inamin niya na siya'y nag-utos, kunwari lang. Diyos mio, sarap bunutan ng kilay, mga kababayan, no? Anyway, hindi pala yan mabubunot dahil tato. Absuelto na sila. Sino bang nagkalabit ng gatilyo? Hindi naman siya So the participation of each was necessary. So again, that's why I asked the question earlier. How does he operationalize that? Kasi So, ibig sabihin, mga kababayan, ang sabi niya, buladas lang. Dahil hindi daw ma-operationalize. Ungas! Once again, ang ibig sabihin ni dating Pangulong Duterte na iyan, hanapin niyo yung talagang policy na written policy talaga. Magkalkal kayo. Kung may nakita kayong irregularity doon na sinabing bangbangin niyo yung mga inosente, dalhin niyo sa korte, pwede niyo akong kasuhan, haharapin ko, I take all the responsibility. Yan yon, kilay. And apparently, hindi mo na-gets dahil tinitwist mo eh. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.